Okay, magandang hapon po ulit. Ayan, so medyo nakakain na. Okay, so ngayon po, ano po, so ito po yung i-discuss natin ngayong hapon na ito. So lahat naman po tayo dito yung nag-aalaga ng baboy. Yes, ano po. So basically po, itong i-discuss natin ay basic, ano po. So basic soy raising guide. So malamang po, karamihan sa atin, may alam na talaga tayo sa pag-aalaga ng baboy, ano po. Pero ito pong topic natin, itatakal po natin lahat, inahin, biig, hanggang sa patiners, and then time na rin po siguro para mag-review. And then, syempre, take note po natin yung mga bagong technologies na ginagawa na natin sa pag-aalaga ng baboy. Ano po? So, tuloy-tuloy ang evolution ng pag-aalaga ng baboy. So, hopefully po, syempre, ma-apply natin ito sa ating mga farms, and yung mga problema nga natin na hindi tayo kumikita, ay medyo masolusyonan kapag maganda yung pag-aalaga natin ng baboy. Okay? So kung meron po kayong mga questions, pwede nyo pong magtaas ng nakamay. Kahit nag-discuss po tayo, pwede nyo pong itanong. Okay? So yan. So ito po muna po. So dito muna tayo sa ating tinatawag na triangle of pig farming. Okay? So sa atin po dito, para daw tayo ay kumita sa pag-aalaga ng baboy, so basic po ito, medyo mas simple siya. Kailangan daw po ay meron tayong tatlong pundasyon na kailangan natin patibayin. Okay? So first po, nutrition, environment, and genetics. Okay? Genetics. Ano po ang genetics? Lahi ng baboy. Ano po? Importante po ba maganda ang lahi ng baboy? Importante. Ano po? Bakit kailangan maganda ang lahi ng baboy? Mabilis lumaki. Ano pa? Maganda ang laman. Pagdating po sa mga inahin. Malaki, ano po? Malaki mga baboy, matipid sa pagkain. Pagdating po sa inahin. Maraming mga anak, maraming magpasuso, maraming gatas. Ano po? So yun po ay nakasalalay sa magandang genetics. Okay? Maganda po ba ang genetics natin dito? Secret. Hindi lahat. Okay? So isa po ito sa kailangan natin pagandahin. Okay? And then next po, environment. So ano naman environment? So nandito po nakapaloob yung inyong mga buildings, paraan ng pag-aalaga, ano yung mga gamot na ibinibigay nyo. Okay? Kailangan daw po ba maganda yung environment? Siyempre, ano po? So, alin po mas importante? Genetics o environment? Lahat. So, sige, isama na po natin yung isa po. Nutrition, pagkain. Importante po ba maganda ang pagkain? Siyempre, ano po? So, kung tatanungin po kayo kung alin mas importante dito sa tatlo, alin mas importante? Lahat, ano po? So, imagine po natin, ano po, meron tayong isang lamesa na merong tatlong paa. Kung mahina ang isa, ano mangyayari? Tagilid, ano po? So, hindi magiging maganda. So, ibig sabihin po, kayo na rin naman po nagsabi, ano po, importante itong lahat, dapat po tutukan natin itong lahat. Hindi po pwede na ang ganda ng nutrition mo, nagpakain ka na ng pagkain ng pigurulak, ang galing mo mag-alaga, pero ang pangit naman ang genetics mo. So, hindi rin po natin mamamaximize yung kagandahan ng pag-aalaga pag ninegosyo ng baboy. And hindi rin naman po pwede na maganda yung genetics mo, maganda nutrition mo, pangit ka naman mag-alaga. Okay? So, lugi rin tayo. Okay? So, sinasabi lang po dito na ito po yung tatlong kailangan natin tubukan. Ano po? And then, unahin po muna natin genetics. So, ito muna discuss natin. Ano po yung mga lahi na inaalagaan natin dito? Large white. Ano pa? Durocs. Ano pa? Landrace. Okay? Pero sure po kayo na puro yung mga yan? Hindi. So, ang tawag po natin dyan ay chop suey. Ano po? Bakit chop suey? Halo-halo na. Ano po? So, hindi na po sa puro itsura large white, itsura landrace. So, syempre po, yung performance nila, posibleng hindi rin katulad na ng original na lahi. Okay? So, maaaring pareha sila ng itsura, pero yung performance nila, posibleng hindi na. Okay? So, sabi po dito, para daw po makagawa ka ng isang magandang partner, pambentang baboy. Ito daw po yung formula mo. Okay? First po, gagawa ka ng isang magandang inahin. Ano po? So, si large white, kung meron kang purong large white, meron kang purong landrace, itong dalawa yung ipagkocross natin. Ito po yung mga lahi na magandang gawing inahin. Okay? Kasi meron po dito may inahin na durok pitrain, may kulay na inahin. Meron? Meron, ano po? So, hindi mawawala sa atin yan. So, bakit hindi po maganda na gawing inahin ang durok pitrain kumpara sa large white and landrace?
Okay, pagkakaiba po ng large white at landrace, ang large white po, ang tenga niya ay nakatayo na maliit. Ano po? Ang katawan po niya medyo maikli na bilugan. Parehas po sila kulay puti. Ang landrace naman po, ito yung mahiyaing baboy. Meron siyang malaking tenga na nakatakip sa mata. Ano po? So parehas po silang kulay puti. And yung mga puti pong mga baboy na yan, ito yung mga ginagawa nating inihin. Anong kaibahan itong mga puting lahi na ito kumpara din sa durong at pitray? Bakit mas magandang gawing inihin ang large white and landrace kumpara sa durong at pitray? Dahil mapapait din sila, sir. Ano po? Mapapait yung Mapait? Mabait. Okay, mabait ang large white and landrace. Actually po, hindi necessarily. Meron kami mga large white na alaga na matapang din. Meron kami mga durok na naging inahin, ang babait naman. Ano po? So hindi necessarily. Ano po? Turok, sir, po yun. Matapang. Oo, matapang talaga. Po. Pero yun nga po, meron din kami mga alaga na durok na mababait din. Ano po? Meron din. So hindi po lahat, hindi natin sila pwede i-generalize. Okay. Ano ang katangian nitong mga ito? Bakit silang ginagawang inahin? Ang large white and landrace po, marami silang mga anak. Malakas silang maggatas kumpara sa durok at pitray. Ang durok at pitray po, mas maunti silang mga anak, mas maunti silang maggatas, and sila po kasi ay ginawa na mamasil, macho, manipis ang kanilang taba. So kapag sila po ay ginawa mong inihin at nagpasuso sila, mas mabilis silang mangangayayat kumpara dito sa large white and landrace. Ano po? Kapag nangayayat ang inihin mo, ano problema mo? Pagkain. Opo. Pero pag nangayayat yung inahin, ano mangyayari sa inahin? Siyempre, nangayayat ano po? Nagpasuso, nangayayat na sobra. Mabilis po ba yung babalik sa paglalandi? Matagal. Ano po? Eh, karamihan po, kapag yun tuloy-tuloy na nangayayat, imbis din, inaalagaan mo ng hanggang 6, 7, 8 anakan. Pag minsan po, 2 anakan pa lang, kinakal mo na. Ano po? Ang ating mga inhin, as much as possible, maka-4 man lang po na anakan bago natin may labas. Ano po, para sulit yung ating pag-aalaga, pagpapalaki mula dumalaga hanggang mga anak. Ano po? So, sino po dito nakakapag-alaga ng inihin hanggang 10 anakan? 6. Ano po? So, yun yung mga magagaling mag-alaga. Pero, nakaranas po ba kayo na isang anakan pa lang hindi nyo na napatawid sa kasunod? Meron po. Ano po? Wala lang gusto magtaas sa kamay. Okay, so meron po, marami pong ganon. Isang anakan, 2 anakan, hindi na mapatawid ng pangatlong anakan kasi ayaw na maglandi ng inihin. Kasi bumagsak na ang kanilang kondisyon. Ano po? So, kaya importante po na yung inyong mga inihin hindi masyado makakayayat kapag sila ay nagpapasuso na. So mamaya naman po i-discuss natin yun. Pero yun nga, ang kaibahan itong durok and pitray, mabilis makayayat itong mga ito at mahirap makabawi sa kanilang kondisyon kapag sila ay nakayayat na. Kaya po, ang ideal na gawin inahin is large white and landrace. Pero, meron pa po mas ideal, yung cross ng large white and landrace. Yun yung tinatawag nating F1. Ano po? So ito yung ideal o ito yung pinakamagandang gawing inahin. Ano po? So halimbawa, si large white nanganganak ng 12. Si landrace nanganganak ng 12 din. Ito kung si F1, pwede yung manganak ng 14. So ito yung tinatawag nating hybrid vigor. Mas maganda yung performance ng anak kumpara sa mga magulang. Ano po? And then, ito pong ideal mong inahin, ito ay kukuros mo sa durok at pitray. Sabi natin kanina, ano ang maganda sa durok at pitray? Kung hindi siya magandang gawin inahin, ano maganda sa kanya? Yung laman, yung muscle. Ano po? So ito yung kukunin mo naman doon sa tatay. So ito yung ibabarako natin, si durok pitray, ibabarako natin kay F1 para makapag-produce ka ng isang pambentang baboy na mabilis lumaki, manipis ang taba, maganda ang laman. So lalo na po kung meron niyang dugong pitray. Ang pitray po ay mapalakang. Ano po? So yan yung hinahanap talaga ng mga buyer. Yan yung nagbibigay ng forma sa katawan ng baboy. Okay? Yan. May question po dito. Okay. Yung picture sila may pagpinahin. Ito po. Ay. Maganda. Yun po. Pero kung ikukumpara natin sa ang pitray sa large white and landrace, ito pa rin yung pinakamagandang gawing inihin.
Ano po? Pero syempre yung po mga alaga natin, durok pitrin, mga chapsoy din malamang yan. Ano po? So hindi na rin siya purong durok, hindi na rin siya purong pitrin. Ano po? Hindi po, hiwalay ito. Iba ang durok, iba ang pitrin. Ang durok po ay kulay brown. Pag puro, ano po? Meron kasi tayo makikita na durok na may patik-patik din. So yun po ay durok pitrin na. Cross na siya ng durok at pitrin. Ang pitrin po, kulay puti siya, may patik-patik naman. So ano ba kung ganang alis sa sponsor yung Dito po. large white, so durok. So kapag meron ka na pong F1, pwede ka mamili din sa durok, or pitrin, or durok pitrin. Kahit alin po dyan. Ang kaibahan lang po, ang durok kasi, actually sa pinakamasarap na karne, durok ang may pinakamasarap na karne. Kasi ito po yung may marbling. Ano po, ano yung marbling? Yung halimbawa yung karne, meron niyang nanunuot na taba sa gitna. For example, kapag kayo po yung nag-adobo, ano masarap? Adobo na puro laman o adobo na may taba? May taba, ano po? Kasi doon nagpapalasa. So, ang ating po mga durok, meron niyang mga taba sa gitna ng laman. So, malasa yung kanilang mga karne. Ano po? Ngayon po, ang hinahanap natin naman sa pitrin, yung porte naman ng katawan. Pero pagdating po sa paglaki, durok ang mas mabilis lumaki kumpara sa pitrin. So, depende po sa inyong preference. Gusto nyo mabilis lumaki? Gusto nyo maganda ang laman? Or cross po natin sila, durok pitrin. Meron din po mga available na durok pitrin na dahil. Yung durok, sir, yan yung ginagawang bacon. Ito rin naman po. Opo, pwede rin po yun. Opo. Pero, sa ngayon po, mga lahi din ngayon, medyo nagninipis na rin po ang tabaan ng mga large white landrace, yung mga makabago. Pero yun po, yun yung masarap na bacon. Ano po? So, yung mga may marbling. Actually po, yung mga Hampshire, mga ganyan din yan. Berkshire, yan. Okay? So, yun po. Ngayon po, sino may inihin? May isa lang, dalawa, tatlo. Okay. So, siyempre, sabi po natin kanina po, i-discuss natin lahat. So, first po natin i-discuss is breeder management. Okay? Ang atin daw po mga inherit, meron niyang 4 na phases na pinagdadaanan. Yield, gestation, lactating, and dry. Okay? Ano po yung yield? Bago sila maging inahin, ano muna sila? Dumalaga. Tama? Kaya, dumalaga. Alam mo ma'am, alam mo eh. Hindi mo masabi. Okay, dumalaga, yield. Okay? And then next po, pag sila nag-breed na at nabuntis, papasok sila sa stage na gestating. Gano'ng katagal ang gestating? Gano'ng katagal ang bubuntis ang inahin? 140, 115, 116? 115. Ano po? So, karaniwan po, 114. Yung mga bagong lahi, 160 na. So, nandiyan po ang range. Ano po? So, para yung 3 months, 3 weeks, 3 days. Plus minus 3 days. Okay? So, pwede po sila mga anak hanggang 117. Yung iba hanggang 120. Ano po? So, pwede ma-extend. Okay? And then, syempre, after po ng gestating, papasok sila sa lactating. Gaano po kayo katagal magpasuso ng mga biig? 35 days? Meron pa ba dito 45 days? Wala. Meron din ako 45 days? Okay, so mamaya pag-usapan natin yan. Ano po? And then, after po natin ang lactating, iwawali natin sila and then, papasok sila sa dry period. Okay, ano po yung dry period? Ito yung panahon kung kailan hinihintay na lang natin silang maglandi. Okay, so dry period po ang tawag natin dyan. Ano po? So, sabi po dito, bawat phase, meron tayo dyan mga targets na kailangan natin makuha para po masigurado natin na maging maganda yung performance natin mga ibinan po. So, sa gitna po, bago natin sila pakasahan, dapat makuha natin magandang timbang, magandang body condition, and sexually mature sila bago natin sila i-breed. Okay? Pagdating po nila ng gestation, gusto natin masigurado natin na marami silang i-ovulate na itlog para marami pong posibleng mabuo na biig. Okay? And then after po nung gestation, sa lactation naman ang gusto natin, makapag-produce siya ng maraming gatas, pero hindi sila nakakayaya. Okay? And then ang gusto naman po natin sa dry, mabilis o maikli na panahon? Maikli. Ano po? So maikli panahon, babalik sila sa paglalandi, and mabibreed natin sila, and then mabubuntis natin sila ulit. Okay? So ito po yung mga targets natin. Although sinasabi lang po dito, medyo komplikado po siya, pero sinasabi lang po dito,
na kapag kayo ay nag-breed na 10 inahin, dapat 90% doon or siyam ang mabubuntis, and then sa 10 na yun, 8 ang mga anak. So ito po ay mga measurements, mga targets natin sa Pilipinas. Pero para sa atin po siguro, ang isang inahin, ang target natin dapat ay ilang piglets ang mapuproduce. Ilang piglets kada inahin ng mga anak? 14. Siyempre, yan yung target natin. Yan yung gusto natin. Pero ito po ba yung karaniwang nangyayari? Ano yung average? Well, average, yung mataas yan. So sa atin po sa Pilipinas, ang target natin ay 10 lang. Kung nakukuha nyo yung 12, 14, mas maganda. Ano po? Pero, mas maganda po ay laging nasa 10 lang yung, nasa 10 yung average. So mas mataas, mas maganda. Pero kung mas mababa, ang nakukuha nyo, may problema tayong kailangan ayusin. Okay? Meron po ba dito mga inahin na nanganganak ng kambal? Wala? Yung dalawa lang? Okay? And then, ang birth weight daw po na ating mga piglets nasa 1.5, so hindi natin practice magtimbangan po. And then sa index, dapat daw po ang ating inahin ay nakapanganak ng 2.2 beses sa isang taon. Okay? So, ibang usapan na po yan. So ngayon po, dito na muna tayo. Paano kayo pipili ng magandang inahin? Kailan kayo magsisimula ng pagpili ng magandang inahin? Maraming dede. Pero kailan po, anong edad kayo magsisimula pumili? Kasi sabi po dito, para daw magkaroon ka ng isang magandang inahin, kailangan ay magaling kang pumili at magaling kang mag-prepare or mag-develop ng dumalaga. Kailan ka pipili ng gagawin mong inahin? Anong edad? Pag-awas? 4 months? Okay? Yung iba? 7 months? Okay. Siyempre po, ano na yun? 7 months, ibig sabihin, pinili nyo na siya. Kasi dapat nagbebenta na kayo ng 5 months, di ba? Okay. Sabi dito po, performance tested. Dapat daw ang inahin o pipilian nyo ng inahin nyo din ay magaling ang performance. Maraming mga anak at mabilis lumaki. So, ibig sabihin, kailan kayo magsisimula pumili ng inahin? Habang sila po ay ipinanganak. Tama? Kasi, kailangan mo i-consider yung inahin. Dapat yung inahin nung gagawin yung inahin ay maraming magatas, maraming mga anak at mabilis lumaki. Pipilitin po kayo dun sa mga litter. Siyempre, marami sila po. I-check nyo rin kung sino dyan yung maraming babae. Kasi ano po, nanganak ng 12, ang lalaki doon ay 10 na 2 babae. Huwag nyo pa rin kunan ng inahinin. Ang gusto nyo ay yung nanganganak ng 10 babae, 8 babae, o mas maraming babae kaysa sa lalaki. Bakit ganon? Kasi mas maganda po ang paglaki ng mga mas maraming babae na magkakapatid kumpara doon sa mas marami siyang lalaki na kapatid. Mas mabilis mag-develop ang kanilang yung sexual maturity nila. Mas mabenta kasi lalaking binig. Mas mabenta ang lalaking biig. Bakit? Matakaw at mabigat. Kung tutuusin po, kung titingnan nyo, kung sino ang mas manipis ang taba, yung mga babae. Kasi ang mga lalaki natin kinakapon. Ano po? So medyo mas kumakapal ang taba niya, nawawala yung forma. Mas mabilis sila talaga lumaki kung hindi sila kapon. Pero kung titingnan nyo po, mas mabilis lumaki ang mga babae. Ano po? May bibili ko ano na bibili. Siyempre, sila yung papapiliin namin. Apo. Ay, ito ko yan, babae yan, ito lalaki. Okay lang naman po yun. Eh, kung yun yung preference nila, wala naman pong problema doon. Pero yun nga, kung kayo pipili ng inahin, syempre, piliin nyo doon sa isang liter, isang magkakapatid na maraming talaga, mas maraming babae. Para mas maaga nilang na-reach yung sexual maturity or mabilis silang naglalandi. Sir, may question? Yung mga kasi ba sa yung baboy ko ay mas malaki ang daling lumaki sa aking pinagpako kasi babae. Opo, kaya yun nga po, kung talagang hindi sila kinapon, mas mabilis talaga sila lumalaki. Pero pag yun po, since kinapon mo sila, medyo yung formation ng taba nila, siguro naman po, talagang medyo mas malaki sila lalaki kasi meron pa rin naman sila hormones. Pero yun nga po, yung taba, mas maganda, mas manipis ang taba ng babae kumpara sa kapon na lalaki. O posible po, mas mabilis lumaki yung mga lalaki. Pero para sa panagkakasa kung kainin. Opo, opo.
Mas pasebo lang yung isa. Opo, wala namang problema yun. Yun po, ang mag-iibang lasa niyan pag kumain kayo ng hindi kapon na lalaki. Kasi yung amoy, opo, yung barako. Kahit hindi naman siya siguro sa pagkain. Di po, kapag meron niyang itlog, magpuproduce siya ng parang vortex. Magpuproduce siya ng amoy na barako na medyo pumapasok po yung sa karne kaya medyo nag-ibang amoy, ibang lasa. Oo nga, pagkasa. Okay? So yan po. So ngayon po, pipili na tayo. So nakapili na kayo mula biit o mula pagkaanak. Ano po, nakapili na kayo. Ngayon, ano pa yung tinitingnan natin sa characteristics o yung mga physical na kaanyuan ng mga dumalaga na pipiliin nyo? Ano mga tinitingnan natin? Buhay ang dede. Okay, ano pa? Exercise ang po niya, hindi yun ang marami. Alin po? 16 16 ang dede. Okay, ano pa? Mahaba. Okay, ano pa? Malapad ang likod. Malapad ang likod. Okay. Malapad ang balakang. Malaki? Malaki? Malandi. Okay. Importante malandi. Po. Okay, sabi ni ma'am, ari. Ano po ang tinitingnan niyo sa ari? Actually po, yan ang una mong titingnan pag pipili kayo ng dumalaga. Malaki? Ano po? Parang nakababa or nakasahod. Hindi daw pwede. Okay? Okay. Ang una niyo pong titingnan doon sa ari, tingnan niyo muna kung lalaki o babae. Kasi kung babae, pwede. Kung lalaki, siyempre hindi pwede. Ano po? So may po, titingnan niyo din kung yan ay pasahod or pabagsak. Okay? Kapag, ano po ang maganda daw? Pabagsak. Bakit maganda ang pabagsak? Wala? Ano po? Mabait na. Tama. Madaling mabarakuhan, madaling maiingay. Okay? So, wala po masyado nakaharang. At isa pa po, pag nakasahod yan, ano po ba nasa taas ng ari? Puwet. Ano lumalabas sa puwet? Dumi. So, ano sinasahod? Dumi. So, pwede pong medyo mas prone siya sa infection. And sabi nga po kanina, dapat ang ari ay malaki. Okay? Gano'n po kalaki yung malaki? Isang palad? Matambo? Okay? Ha? Okay. Kasi syempre, para po meron tayong basihan. Ano po? Dapat po ang lapad ng vulva ay at least 1 inch. 1 inch. Ano po? So, yan ay 4 months. Namimili na tayo 4 months. Ano po? So, as pinalaki natin sila, 4 months, titingnan natin sila ulit. Kasi nag-iiba ang itsura nila mula bata papunta sa pagtanda. So, meron hindi nagde-develop ang ari, meron pumapangit ang paa. So, check natin 4 months. Dapat nasa 1 inch yung lapad niya. Okay? Mas malaki yung vulva, kung naman sobrang laki, ano po, mas mabilis sila nagde-develop. Okay? So, ano pa sinabi natin? Sabi natin kanina ay yung haba. Bakit kailangan mahaba? So, mas maraming space yung mga piit. Okay? Ano pa? Dede. Ilang pares po ng dede? 16 na pares. So, bali 32 po yung meron pa sa likod. 7 to 8 pairs. Ano po? So, 14 hanggang 16. Maganda. Actually po, meron ka dyan 20. Pero karaniwang patay na yun nando sa dulo. Ano po? So, i-check nyo rin kung itong mga dede na ito ay buhay. Okay? And then yung agwat niyan, pantay-pantay din. Ano po? Ano pa? Yung likod. Ano po tinitingnan sa likod? Straight, kurba pataas, o kurba pababa? Straight or kurba pataas? Ano po? Huwag yung kurba pababa. Kasi siyempre po, pag bumigat yan sa buntis, magkakaroon lalo ng pressure ng bigat doon sa likod nila. Ano po? So ano pa? Yung paa. Napaka-importante rin po na sinecheck nyo yung paa. Ano po? Kasi ang inyong mga inahin, sila yung pinakamabibigat sa inyong farm. Okay? Kung hindi po maganda ang paa niyan, ano mangyayari? Mapipilay. At kapag napilay ang inyong mga breeder, anong pinakamabisang gamot? Cuchilliomycin. Ano po? So may nakagamit na po ng cuchilliomycin? Napakabisang gamot po. Okay? So
So ito po, mga paa ng ating mga iniinan po. So makikita nyo po, hindi straight. Meron po iba pumipili ng straight na straight. So nangyayari, pag nabuntis sila, lagi na lang nakahiga, hindi na bumabangon. And then yung iba po, ano po, kita nyo yung kuko dito, di ba, paa po ng mga baboy, meron niyang kuko sa likod. Paa, yung daliri sa likod, ano po. Yung iba po, mga inahin, bagsak na bagsak. Nakadikit yung daliri sa floor. So kung dumalaga pa lang sila ay gano'n na, huwag nyo nang piliin. Ano po, kasi kayo lang ang pahihirapan niya pagtanda niya. Okay? So pag pipili po kayo na dumalaga, medyo itaas niyo ang standards niyo. Kasi, yung sabi ko nga po kanina, kayo mahihirapan kung pinasan niyo yung dumalaga na pwede na. Okay na yan, pagtsatsagaan ko na lang. So kayo rin po ang magsasuffer kung pangit talaga. Okay? And then, sabi nga po dito, ulitin lang natin, dapat yung inyong dumalaga ay nanggaling sa magandang inahin. Okay? So for example, meron po dito nagbebenta ng biik. Tama? Okay. Karaniwan po kapag kayo nagbebenta ng biik, unang pili ang buyer. Ano po? Kung may natira sa inyong babae na bansot, ano gagawin niyo dyan? Aalagaan, gagawin inahin? Hindi. Okay. So huwag niyong gagawin inahin. Kasi ano yun? Yung reject, yun yung gagawin yung inahin. So mangyayari po sa inyo, pagtagal ng panahon, papangit na papangit yung inaalagaan nyo. Kasi ang kinukuha nyo, tinikiran nyo ay yung reject. Okay? So kapag kayo po ay pipili na gagawin inahin, piliin yung pinakamaganda na. Okay? Ano po? Opo, gawin na lang patining. So hindi na po, dapat gusto natin yung pinakamaganda, yun yung ipapasok natin as replacement gilt or breeder. Okay? Ngayon po, gilt preparation naman tayo kapag kayo nakapili na ng inahin, starting at 4 months, iba na ang pag-aalaga nyo. Okay? Sabi po dito, gilts destined to be breeders should not be fed the same feed given to pigs for slaughter. Dapat daw po ang ating mga dumalaga ay hindi nibibigyan ng finisher. Bakit? Bakit? Kasi, ang finisher po ay medyo paninipisin niya yung taba. Hindi niya dine-develop yung taba. Hindi naman talaga sobrang palipis, pero hindi niya pinapakapan ng taba. At sabi nga po natin kanina, ang inyong mga inahin gusto nyo medyo may taba. Para kapag sila po ay nagpasuso, hindi mabilis ang kanilang pagpayat. Ano po? And then sabi rin po dito, correct body condition at first mating has significant effect on lifetime performance. Huwag nyong aagapan masyado or pangit pa ang condition ng inyong inahin, pinasumpitan nyo na. Kailan kayo nagsusumpit ng dumalaga? Kailan kayo nag-breed ng dumalaga? Anong edad? 7 to 8 months. Mula po pagkaanak yan? Yan. So 7 to 8 months. Pero karaniwan po, ang mga dumalaga, maglalagay, meron na naglalagay 5 and a half, 6 months. Pinapasumpitan na po ba? Hindi pa po kasi masyado pang bata ang kanilang katawan. Pwede nyo pag pinasumpitan nyo yan, pwede yan magbuntis. Pero mabilis bumagsak ang kanilang kondisyon. And then, yun nga po, doon tayo nagkakaproblema. Hindi natin mahabang panahon na papakinabangan yung mga ginawa natin inahin. Okay? 7 months or 8 months. Actually po, 7.5 to 8 months. As long as nakuha natin yung tamang kondisyon. Okay? And then, yan. So, restricting feed intake of developing gilts will delay puberty by 10 to 14 days. Kapag daw tinipid nyo masyado sa pagkain, pwede pumadali yung puberty nila o yung paglalandi nila. And then kapag binread natin sila ng payat, mahirap ayusin ang kanilang katawan. So dapat maganda talaga ang kondisyon bago natin sila i-breed. Okay, so ito naman po, halimbawa, ito yung ating gilt. So paano ang tamang pagpapakain? Okay, meron kang gilt. So ito po, starting at 4 months, hindi mo na pakakainin ng finisher, hanggang 7.5 months, ang pakain mo ay 2.6 kilograms. So, controlled feeding tayo. Ano po? Para po, dahan-dahan niyang makuha yung tamang timbang. Kasi meron pong iba, actually po, dating practice natin ad libitum. Magpakain ka na magpakain ng gilt. Pero ang problema po sa iba, lalo na yung mga bagong lahi ngayon, ano po, ang bilis nila lumaki, hindi nakakasabay yung paa. So ano nangyari? Ang bigat-bigat na ng katawan, yung paa nila mahina pa rin, so napipilay. So ang ginagawa po natin ngayon, dahan-dahan natin pinapalaki yung kanilang katawan. Okay? And then pagdating po na 7.5 months, so 2 weeks na lang, maglalandi na sila. Tama? 8 months na sila. Kapag maglalandi na po sila, 2 weeks bago sila maglandi, biglang mo tataasan ang pakain.
Bakit ganun? Para masuportahan yung kanilang ovulation. Ano po? Yung kanilang nilalabas na itlog. Pag mas marami silang itlog na ilabas, mas maraming biig na mabubuo. So, ibig sabihin po, pagdating nila ng 7.5 to 8 months, 2 weeks ito, magpapakain ka 3.5 to 4 kilos. Okay? Ine-expect mo siya. Di ba? Kada ilang araw po nagbabalik ang paglalandi. Ilang araw bumabalik ang paglalandi. Yun normal, pag sila yung malaga. 2 weeks? Halimbawa, naglandi sila ngayon. Kailan uulit yan? Isang linggo? Isang buwan? 21 days. Tama? 21 days? 3 linggo. Kapag sila po ay naglandi ngayon, hindi mo pinasumpitan, uulit sila normally ay 3 linggo. Tama? Okay? So yun po ano po, para siyempre, dapat alam nyo po yun para alam nyo kung kailan kayo tatawag ng magsusumpit or mag-debrief. Ano po? So every 3 weeks, umuulit po yan pag hindi sila buntis. Sa amin kasi sir, pag nagpula ulit yung arin na, yung pula na, nakakakamang na, pwede na ulit. Ayan po yung pagkaanak, pagkawalay. Tama? Or kahit dumalaga. Dumalaga po ito or nanganak na? Hindi ko kasi yung isa po namin na baboy, ganun yung nangyari. Pero, Basta naglandi siya, kasi nagkaroon siya ng wak. Siguro yung prolapse, nagka-prolapse. kasi ganun yung, parang ganun yung simulan kasi wak parang yung pinasya ng mister ko, parang yung bebe niya, Nagkaroon po ng parang irregular yung pagbabalik niya. parang nagbalik siya agad. Parang hindi pa man, pero kasi ganun na parang naglalaway-laway na kasi. Pero namaga naman po yung ari. Kung may mga senyales ito. Pero ang normal na pagbabalik po, every 3 weeks talaga. Kaya nga po, halimbawa, nagpasumpit kayo, kailan nyo dapat abangan kung maglalandi? 3 weeks ulit. Kasi kung hindi po naglandi yan after 3 weeks, ibig sabihin malamang buntis yung inyong inihin. Kapag naglandi yan ng 3 weeks, ibig sabihin hindi siya buntis. Ano po? So importante na alam nyo kung kailan sila babalik kasi kung hindi po natin na-monitor yan, baka akala natin buntis yung inihin kasi napasumpitan nyo, napabreed nyo, pero hindi pala. So sayang po yan. Kada isang cycle po, nasa isang sako ng feeds ang pinapakain nyo dyan. Okay? So regular po natin dapat na minomonitor ang paglalandi ng inihin. Okay? So yun po. So balik tayo dito. So ngayon, syempre, kung 3 weeks po bumabalik ang paglalandi ng ihin, malalaman nyo ngayon, po, naglandi ngayon. So 2.6 kilos ka pa, isang linggo. So after 2 weeks po niyan, maglalandi siya. So doon po sa 2 weeks na yun, ang pakain mo na kay 3.5 to 4 kilos ng mama pro developer. Gastos ko rin, sir. Opo, pero kung may papalit sa iyo ay additional na 2-3 biig, bawi yan. Bagay. Ano po? So kasi yun nga, hindi natin siya sinusunod. Nanganak ng triplets. Nanganak ng quadruplets. Kasi hindi po masyado nag-ovulate. Ano po? So, lugi tayo. Kasi nga, kung tinipid natin si inihin, tinipid din tayo pabalik. So, tinuturo po natin, yun nga, medyo magastos, pero ibabalik po sa atin dapat yung ating ininvest. Okay? Yan. So, aim to achieve and maintain a good BCS, body condition score. So, for example po, itong mga ito po, meron tayong tinatawag na BCS1, BCS2, BCS3, BCS4, BCS5. Ano po pinakamaganda? 3. Siyempre, may bilog na. Ano? Okay, so yun yung maganda. Okay? So, ito po, siyempre, picture lang. Okay, paano po natin malalaman sa totoong buhay? So, for example, ito pong BCS1. Alam niyo naman po siguro yan. Kasi, ito po, ang BCS3, kapag yan ay tinuunan nyo sa likod, ano po, tinuunan nyo sa likod, pag dininan nyo, saka nyo makakapa yung kanyang buto. Okay? Si BCS1 po, hindi nyo pa kinakapa, kita nyo na yung buto. Ano po? Payat. Payat, ano po? So si BCS5 naman po, kahit anong kapa nyo, hindi nyo makapa yung buto. So mataba naman siya. Ano po? So gusto natin, with firm pressure, medyo dininan natin, saka natin nakakapa yung buto. Okay? So yun po yung magandang katawan. Hindi masyado mataba, hindi rin sobrang payat. Okay, so ngayon po, ito hindi ko alam kung meron tayong mga bakuna dito. Ano po? So ito yung mga programa na binibigay natin sa ating mga dumalaga.
So pagdating po na 6 months, Sir Kim, meron ba ditong PLA, bakuna, parvolepto? Wala. Okay, so cancel yan. Pero mas maganda, meron pang bakuna po tayo. Kung meron pong mga bakuna, lapit lang siguro kayo kay Sir Kim, baka magkaroon ng available na bakuna. So ito po ay PLA, parvoleptoerysipelas vaccine. Ano po? Itong mga sakit na ito ay tumatama sa mga inhit na nagkakos ng mummification ng mga piglets. Ano yung mummify? Yung mga biik na patay na nilalabas, lunog. Kulay? Itim o kulay brown, dark brown. Ano po? So, pinapatay nito mga sakit na ito, yung mga fetus dun sa loob ng inhin, kaya po paglabas, mga mummify na sila. So, para po maiwasan yun, nagbibigay tayong bakuna. Ang problema lang po, dito yata hindi pa available si bakuna. So, yun na po. Ipag-coordinate lang kay Sir Kim, baka sa mga susunod na panahon, available na siya po. And then, ang cholera. So, Palawan po ito, wala yatang hot cholera vaccine dito. So, wala din. So dito po, sa pwede natin ibigay is pang-condition, Bexan SP, and then vitamin ADE plus selenium. So pagdating po niya 6 months and 2 weeks. And then, bago nyo rin po i-breed, mga 2 weeks or 1 month bago i-breed, magpurga kayo. Okay? Ayan. And then, ang isa daw pong properly developed gift, paano nyo malalaman kung ang inyong dumalaga ay pwede na i-breed? Dapat daw po ang kanyang timbang ay 120 to 130 kilos. Nakukuha po ba natin yon? Hindi na tayo nagtitimbang, pero dapat po marunong tayo mag-estimate. So, ideally po, actually, nasa 130 kilos. Ang timbang niya, 120 to 130 kilos, dapat ang edad niya ay nasa 7.5 to 8 months. And siya po dapat sa panahon na yun ay nakadalawa or 3 paglalagay. Okay? Paano po halimbawa, 8 months na, pero ang timbang ay 100 kilos pa rin, naglante, ibibreed po ba or hindi? Hindi. At po, dapat makuha nyo yung tamang timbang. Kaya po importante yung tamang pagpapakain. Sabi natin kanina dito, control feeding, pero kung nakikita nyo po, mabagal lumaki yung mga baboy, medyo dagdagan nyo. Okay? Sir, Yes po. tanong po ako sa... Kasi karamihan narinig ko na pag 1, 2, 3 na anak na siya or 4, hindi na siya piliin po na ng Inahin. inahin. Tama ba? Tama po. Hindi naman po. Actually po, ang pinakamagandang anak dapat ng inyong inahin ay 3, 4, 5. Ito yung panahon na marami sila dapat ipinapanganak na biik at malakas ang kanilang gatas. Yan yung pinaka-prime ng inyong mga inahin. Karaniwan po sa mga commercial farms, nagkakal sila ng inahin pagdating na 7, 8 parties. Yung 3, 4, 5 po, pwede nyo pagkunan ng inahin. Okay? Meron pong tarong sir tungkol sa buntis na babutunan ng kanila. Pag maganak na siya, gusto ko lang malaman yung case niya kung anong sukat. Ay, cage. Sige po. Ang cage naman po, although wala tayo dito, ano po? Ang cage po niyan ay nasa 0.65 cm by 2.1 meters. 0.65. cm by 2.1 meters. Or parang 2 feet by 7 feet. 2 feet by 7 feet po. Tapos, ang height niyan, 1 meter. Apo, ang height, ang taas. Tapos po, ang importante lang dyan, syempre yung, di ba bakal po yan, ano po? Doon sa baba niyan, nasa siguro 6 to 8 inches. Kasi po, pag masyadong maliit, pwede mapila yan eh, pag naipit yung paa. Ilagyan ko nga 10 inches yung gano'n sa baba sir. Apo. Huwag lang po masyadong malaki kasi baka pag masyado pang bata yung inyong dumalaga ay lumusot. Lumusot yung likod. So mga 6 to 8 inches po. Yung pinaka bakal po sa ilalim. Yung sa akin nilagay sa body ko sa sir. 10 inches. Yun po, i-check nyo lang. Saan po yan? Sa tap dito, sa parowing na. Sa pasusuhan na. Kaya kung di ba kung pagkakas siya, dapat po siya sa case na yun. Maliit na pero sukat yung sukat. Apo. Salamat. Kaya para Sige po, mamaya i-ano natin. hindi ko alam kasi yung sukat ko eh. So sige, mamaya pag-usapan po natin. Okay. So yun po, well tayo dito sa paglalandi naman. Okay, so pinag-usapan
Napag-usapan natin kanina, kailan nga po bumabalik, regular na bumabalik ang paglalandi? 3 weeks, okay? Ngayon po, kapag naglalandi ang inyong mga inhale, paano nyo malalaman kung kailan nyo siya i-breathe? Kasi ano po ba sinyals na naglalanding inhale? Nangungublit? Nangangalabit? Kamag-anak sir. Ha? Parang, so, karaniwan po, sige, doon na lang tayo sa ari. Okay. Karaniwan, ang mangyayari po sa ari kapag naglalandi ang inhale, anong mangyayari? Mamamaga at magkukulay, pula. Masusumpitan nyo na po ba? I-breathe nyo na po ba? Hindi pa. Kailan nyo i-breathe yan? Pag medyo wala na, 3-4 days, ganyan na po. So doon na tayo nagsusumpit or nagpapaparako. Okay? So meron po tayong tinatawag din na ito yung standing heat po. So sabi po dito, kapag naglandi ang inhale, so ito yung paglalandi ng inhale. First 2 days po niyan, hindi pa yung magpapasakpa. Ito yung namamaga na mumula yung kanyang arian po. So meron tayong tinatawag na standing heat reflex. Ano yung standing heat? Ito yung kapag sinampahan nyo yung inhale, ano gagawin? Walang galaw. Ano po? So, ibig sabihin po, yun yung time na very receptive ang inyong inhale. Ang standing heat po, ito naahagi pa sa 3 phases. Okay? Board phase 1, insemination phase, and board phase 2. Ang board phase 1 po, kapag sumampa ang barako, hindi siya gagalaw. Pero pag tao ang sumampa, gumagalaw pa siya. Dito po sa phase na to, hindi niya type yung ano, pag pogin po siguro pwede. Pero dito po sa phase na to, pwede na mabutis yung inhale. Pero hindi pa siya ganun kalanding-landing. Ano po? Ang hinihintay natin ay yung panahon na sobrang landing na siya, na wala na siyang pili. Barako or tao ang sumampa, hindi siya gumagalaw. Kaya po, tinutuunan natin, sinasakyan natin. Ano po? So ibig sabihin, kapag hindi sila gumalaw, ito yung panahon na landing-landing na sila, wala na silang pinipili. So dito kayo mag-base kung kailan nyo siya pasusumpitan. Ilan bang days sir ang kwan? Magkano yung Normally po 3 days, pero meron ibang inhale 3 days. Pero pag isa po may inhale 4 days. Meron inhale 2 days pa lang. Opo. Kaya dapat kapag naglandi siya, kinabukasan i-check nyo na lagi standing heat. Ito po yun. I-check nyo kung kailan magpapakita ng standing heat si inhale. Pag lumabas ko, Hindi na po ulit. Hindi. 21 days na ulit. Kasi nalampasan ka. Ano po? Kaya kapag naglalandi siya na magana ang ari, i-check nyo na, mag-test na po kayo. So sa pag-test po, meron tayong tinatawag na right in the back test at hunch pressure test. So karaniwang ginagawa natin ay hunch pressure test. Ano po? Yung tuon lang sa likod. Pero mas maganda po, right in the back test. Hindi po, pag landing-landing siya talaga, syempre pag sinakyan niyo yan, kung hindi siya landing, gagalaw na yan. Huwag niyo nang ituloy. Ano po? Pero pag yan ay landing-landing, hindi siya talaga gagalaw. Okay, kailan kayo magte-test? Gagawin niyo po yan, umaga at hapon. Okay? So umaga, mas maganda wala pang alas 5 ng umaga. Ano po? Sa hapon, mga alas 5 rin ng hapon. Okay? So kapag ginawa niyo lang po itong right in the back test, ano po? Ginawa niyo madaling araw, wala pang araw. So, hindi pa maliwanag. Siguraduhin niyo lang po wala nakasilip sa inyong kapitbahay. Baka may chismis kayo. Ano sinasakyan yung baboy? Okay? So ganito ano po. So ngayon po, kailan kayo magsusumpit? Halimbawa, ang ginagawa natin, ilang beses ginagawa natin sa isang araw? 2. Okay? Gawin natin umaga at hapon. So ngayon po, halimbawa, meron kang isang inhale. Nakapanganak na yung inhale. Naglandi na siya after 5 days. Ginawa niyo si right in the back test. Naglandi siya ngayon ng umaga. Kailan niyo pasusumpitan? Umaga o hapon? Pasusumpitan niyo ng hapon. Kapag ito po ay inhale na nakapanganak na. Okay? Pasusumpitan niyo ng hapon. Ngayon po, pag dumala na naman, dumala ka, 8 months pa lang, pangatlong landi na niya, nagpakita na siya na standing heat ng umaga, kailan niyo pasusumpitan? Yung umaga na yun din. Kasi mas mabilis pong mawala ang paglalandi ng dumalaga. Ngayon po, meron kang isang inhale, nakapanganak na. Isang buwan, hindi siya naglalandi. Biglang naglandi. Nagpakita ng standing heat ng umaga, kailan niyo pasusumpitan? Yung umaga rin na yun. Kasi mabilis pong mawala yung paglalandi na yun. Okay? Ang normal po na paglalandi ay yung mga 7 to 10 days.
Okay? Kapag po doon naglandi, nag-standing siya ng umaga, magpalipas ka ng 12 hours. Nag-standing siya ng hapon, palipas ka ng 12 hours. Kinabukasan ng umaga niyo pa susumpitan. Okay? Pagka ano sir, pagka ano, sa anong oras naghapon? Pwede po, mas maganda yung walang araw. Alas 5, alas 6, malamig. Para po, siyempre, pag mainit, stress yung inihin. Kung barako yan, stress din yung barako. Sir, ano lang po, kasi po dyan, mga lalaki, yung, pwede po ba yung babae po dito? Apo, pwede yan. Pwede po babae. Apo. Pero Pag sinakyan, ay yung sakyan. Pwede rin po yan. Hindi naman po kailangan na... wala namang sex lang. Wala naman po, wala naman. Sabi nga po natin, wala na yung pili. Ano po? So, kahit sino na sumakay dyan, kahit pogi, kahit hindi masyadong pogi, okay lang. Kahit, so yun, ano po? Next, ano pong ginagawa natin dito? Natural, parako, or AI? Natural, karamihan po ay natural. Ito, meron na po rin po ba nag-AI? Wala pa? Si Sir Kim ay nag-AI. Meron po ba customer si Sir Kim dito? Sabi na yun sir eh. Supply ang AI. Okay? Sabi yung pan sa kilig, artificial, mas maganda yung natural lang talaga kaysa... Mas maganda ang natural kumpara sa AI. Ay bakit po ang mga commercial farms, yung mga farms na malalaki, wala na po nagna-natural? Kung hero yung sir iniingan ko, pero kailangan nandiyan ang barako small, traffic lang. Pero kung traffic pa, Opo, medyo, yun lang po. Medyo sensitibo ang AI, lalo na yung pag-handle ng similya. Pero sa ngayon po, ano po, ang mga commercial farms po, wala na natural. Minsan po, sa mainland Luzon, kahit wala silang barako, AI lang. Basta po, proper ang handling. Ano po? So sabi naman po dito, ang natural, mas maganda kumpara sa AI pagdating po sa conception rate. Ibig sabihin, mas maraming nabubuntis ang natural kumpara sa AI. And sabi rin po dito, mas marami raw ang liter size. And sabi rin po dito, less labor, kaunti lang trabaho. Pero, sabi ko nga po kanina, bakit ang mga commercial farms? Meron po kaming customer na ang isang inahin niya ay nanganak ng 23, 21, 22, 17, 18, 16. Ano po, wala siyang barako. Puro AA yan lahat. So, ibig sabihin po nun, nasa pag-handle ng similya at sa timing nung nagsusumpit yung kagandahan ng AI. Okay? So, dito lang po, ang advantage talaga ng natural, maganda ang stimulation. Kung mapapansin niyo po, ang mga barako bago yan sumampas sa inahin, niroromansa. Ano po, parang may foreplay yan. Ano ginagawa ng barako bago sumampas sa inahin? Inaamoy-amoy, dinudunggol-dunggol, ano po. At pag sumampas si barako, meron niyang laway. Tama? Tapos, para pong hinihimas niya yung tagiliran yan. Tama? Ano po? So, yung lahat po ng ginagawa na yun ng barako ay nakaka-stimulate sa inahin para mag-ovulate sila na mas marami. And para mas maging maganda yung fertilization. Kasi yung pong buhay ng similya na natural, mas mahaba rin. Ano po? Pero kaya rin po yung gawin ng AI. Sabi ko nga po kanina, bakit namin nakuha yung 23? Bakit namin nakuha yung 20? Kasi, dapat po, may proper stimulation ka rin sa inahin. Kung niroromansa ng barako, yung inahin, dapat po romansa yung dinutinakisan yung inahin. Ano po? So, ano ginagawa ng barako nga ulit? Pinahalikan ba? So, hindi naman po kailangan halikan. Ano po? So, yung sinasabi natin na kanina na hinihimas, pwede himasin. Katulad po nito, sumampal din siya, and then, ito po, hinihimas yung tagiliran niya. Ginaganon-ganon pa. Bago ipasok na similya, habang pinapasok na similya at hanggang matapos. Ano po? Hinihimas yan. Ano po? Sabi natin kanina, yung laway po nitong barako na ito, may pheromones yan. Na-stimulate yan doon sa inahin para mas maging maganda ovulation. So dapat po, pag pipili kayo ng technician, ay malaway din. Sakit. Kaya ba? Hindi. Hindi naman po, ano? So kung hindi talaga malaway sa sarkin, pwede naman po yung similya, ginagawa nila, i-spray sa may ilong. So yun po yung nakakatulong din para ma-stimulate yung inahin. Ano po? So okay din po ang AI, basta magaling ang technician, maganda yung similya. Okay, so nakadepende po sa inyo yan. Ano po?
And then, ayan, so dito po kapag nabuntis ng inihin, iwasan natin na ma-stress ang ating mga inihin. Ano po? So, pwede natin sila ilagay sa mga partulina, gestating stalls. So, yung sinasabi ni Sir kanina, na kulungan. And then, sabi mo dito, contrary to popular belief, sow should be supplied with the essential nutrients they need. Dapat daw po ang ating mga inihin huwag yung tipirin. Pero karaniwan po sa lahat ng iniikutang kong farm, ang mga inihin ang karaniwang tinitipid. Tama, sila yung pinapakain ng mga kung ano-ano. Kasi hindi naman natin nabibenta si inihin. Pero si inihin ang magpuproduce na inyong ibibenta. Eh kung bigyan lang kayo ng dalawang ibibenta, masaya kayo nun? Ano po? So, siyempre, para makapag-produce ka ng maraming ibibenta, huwag niyo pong hayaan na sa inyong inihin ay wala sa kondisyon at hindi sila mag-ovulate properly. Ano po? Hindi sila mag-produce ng maraming biig. At kung makapag-produce man sila ng maraming biig, tinipid naman natin, hindi rin sila makapag-produce ng maraming gatas. So yung mga biig mo na na-produce, posible na hindi mo maiwalay lahat. Marami kang mortality. Okay? Dahil sa pagtitipid natin sa inihin. Ang inihin po ang isa sa dapat niyong tutukan sa pag-aalaga at pagpapakain. Okay? So yan. Yes po. Yes, control feeding po tayo. I-discuss din po natin. Huwag din naman sobrang dami o na masyadong malaki na yung inyong inihin. Kasi magkakaproblema rin po yan pagdating ng panganganak. Ang masyadong matabang inihin na pinataba nyo habang sila nagbubuntis, kapag inihin ng anak, posibleng hindi kumain. Makakayaya siya, hindi siya magpuproduce ng gatas. So control feeding din po tayo pag sila po ay buntis. Okay? Pero, Sir Sikuat, hinahin ko sa aking banda na sabi ko, pag 50 days siya, saka na siya pagkainin ng marami. Buntis na kainis na. Apo, depende po yan sa feeds na ibinibigay. So mamaya po ipapakita natin yung feeding guide po na Mama Pro. Kasi po, yung sa atin, Mama Pro, since ano siya, siksik siya sa formula, sa nutrients, hindi siya masyadong pinaparami. Pinaparami siya pagdating ng 90 days pa. Na mamaya pa i-discuss natin. Okay? So ito po yung ating Mama Pro developer. Gano'n po ba gumagamit nito dito? Mama Pro developer. Ito po yung gestation feeds ng Pigurolac. Ano po? So, ito yung pinapakain sa mga buntis na inihin. So, ang laman nito, immune nutrients, C-factor, ACS, and biofertility enhancers. Para sa mga buntis na inihin, napaka-importante po, or sa mga naglalabing inihin, napaka-importante na pagandahin yung fertility. Kung maganda fertility, mabilis sila magbubuntis, marami sila magpuproduce na big. So, ito pong ating Mama Pro developer, mataas na sa vitamin D, selenium, etc. na mga vitamina at mineral na nagpapatulong para pagandahin yung fertility nila. And then, ito naman po ACS, ito ay parang aircon. Lahat po ng feeds ng Pigurolac meron ganito. Po. So ACS, ginagawa po ng ACS, ang atin po, kahit tayo na po, kapag kayo kumain, parang mainit sa pakiramdam. So, for example, tanghaling tapat, kumain kayo, kakain kayo ng lunch. Kaya niyo kumain ng marami? Sobrang init ng panahon? Hindi, ano po? Kasi kapag kayo kumain, magdadagdag yan ng init sa inyong katawan at papanasin kayo. Masyado kayo may initan. So yung pong gagawin natin, kakain tayo ng kaunti lang. Pero pag binigyan ko kayo ng ice cream, kakain kayo marami? Yes, ano po? Kasi nakakapagpalamig ng katawan. So ito pong ACS, ito po nilagay natin sa ating feeds para po pag kumain yung mga baboy, hindi masyado magpuproduce ng init sa katawan. So mas marami silang kakainin. Mas marami silang nutrients sa katawan, kanilang katawan po. And then, C-factor. So lahat din po ng feeds sa Pigurolac may C-factor. Para saan ang C-factor? Ito po ay nakakabawas sa amoy ng farm. Kung ang dumi po ng baboy ay mabahong-mabaho. Tama po ba mabahong-mabaho? Pag nagpakain po kayo ng Pigurolac, mabaho na lang. Hindi na mabahong-mabaho. Nakatry na po ba kayong Pigurolac? So kung dati po ay marami ng babato sa inyo, medyo mababawasan. Kasi ito po yung nagpapabawas ng amoy, C-factor. So hindi masyadong mabaho. Mabaho pa din, pero hindi sobrang baho. Okay? So ito po yung nagpapabawas. Ngayon, paano po tayo magpakain sa buntis na inihin? So ito po yan. Ano po? 114 days na pagbubuntis ng ating inihin. Unahin natin sa araw ng paghulog. Pinapakain po ba ang mga inihin na sa araw ng paghulog or hindi? Hindi? Lasing ko pa kaya sa
Pwede niyo pakainin. Ano po? Pwede niyo pakainin kahit kalahating kilo lang. Huwag niyo masyadong bibigyan ng marami. Okay? Pinapainom po ba ng tubig o hindi? Pinapainom. Okay? Meron po kasi iba, hindi nagpapainom ng tubig. So, importante po, bigyan niyo ng tubig. Okay? And then, kinabukasan po, ang pakain natin ay 2 kilos. Maghapon yun. Kung 2 beses kayo magpakain, 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. Okay? And then pagdating po ng day 11 hanggang day 90, ang tawag natin dito ay feed to condition. Ang ibig sabihin, nakadepende yung dami ng inyong pakain sa katawan ng inyong inihin. Kung payat ang inyong inihin ang gagawin, dadagdagan o babawasan? Dadagdagan. Kung mataba, babawasan. Kung maganda ang katawan, ilang kilo lang? Sabi dito, 1 kilo. 1 kilo sa umaga at 1 kilo sa hapon. 2 kilos lang siya sa maghapon. Kailan tayo magdadagdag ng pakain? Day 90. Bakit tayo nagdadagdag ng pakain? Kasi dito na po lumalaki yung mga biig sa sinapupunan ng inyong inihin. So kakailanganin nila ng additional na nutrients para palakihin yung inyong mga biig. Kasi gusto rin natin siyempre na malaki yung nilalabas nilang biig. Kasi mas malaki yan, mas mabilis silang bibigyan. Okay? So kailangan nagbibigay ng additional 90 days. Okay? And then, after po ng ating Mama Pro developer, ililipat natin yan sa Mama Pro milk maker, pero dito po walang milk maker, so meron tayong lactation. Ililipat po natin yan 2 weeks bago sila manganak. Lactation na ang pakain natin. Ano po? Bakit ganun? Bakit lactation na ibibigay nyo sa inahin na hindi pa naman naglalactate o hindi pa nagpapasusok? Maraming gatas. Ano po? And yan, so para rin po ma-prepare na yung ating mga inahin, pag-uwi nila ng gatas, ano po, mas mataas na sa calcium ang lactation, so kailangan po talaga silang i-prepare. Okay? And then 3 weeks or 3 days bago manganak, unti-unti natin pinabawasan ng pagkain. Bakit? Para hindi siya mahirapan sa pagkanak. Para hindi umikot yung mga bihik, matulos. Para maglikot? Para malusog? Okay. Para po, sabi nga ni Sir, hindi mahirapang mga anak kasi wala masyadong laman ang tiyan. Meron po kasi iba, hindi mo na rin pakakainin sa inahin para magutom si biig. Hindi po ganun. Ano po? So, hindi mo na binibigay yung pakain sa inyong mga biig. So, yung trabaho po ng inahin na dire-diretso ang supply ng nutrients sa mga biig. Okay? So, kaya tayo nagbabawas ng pakain sa bago sila mga anak ay para hindi masyadong punuan siya at pituka para hindi po, para madali ang paglabas ng mga biig. May iwasan natin dystocia. And hindi masyadong dumami yung gatas sa dede ng inihin na pwede mag-cause ng pamamaga pagkatapos nilang mga anak. Kaya tanong ko lang siya, kung pag nagbabawi ng mga anak, matagalin ko rin sa akin, kami, matagal siya lumabas, alas 24 hours kami nagtatay doon. At sana, hindi ba mga anak, sunod-sunod na, lalabas. Kasi dapat susunod-sunod na. At tagal, kung ilang oras ka mo. Wala pong nagdudukot. Walang nagdudukot. Wala. Opo, dapat yan ay, kaya kayo nagbabantay para pag po medyo na-delay ang labas, dudukutin nyo. Opo, kasi normally, ang normal po na labas ng mga biig ay 15 to 30 minutes. Kung hindi po yan, 30 minutes na wala pang lumalabas, pwede nyo yan dukutin or magturo ka ng oxytocin. So para sa akin po, mas okay sa akin, dukutin muna. Kung wala akong makapang, saka ako magtuturo ng oxytocin. Paano po ba hawak ka natin doon sa pagkano na sinali? Paano po magdukot? O, lukot natin yung hawakan yung paa. Depende po, depende sa orientasyon ng biig. Pwede paa, pwede ulo, pwede kang kagatin sa loob. Hindi kayo Hindi po, nakailang dukot na rin naman tayo, wala naman napuputan. Unless sobrang laki ng biig. Yun po yung problema natin. Ito rin yung problema natin kapag yung mga pinipili nating inhale ay pang-patiner. Ano po, masyadong maliit yung vulva, masyadong makapal yung balakang na para mamasel. Ano po, minsan kapag po malaki ang biig, hindi talaga nila kaya ilabas. Pag hindi po natin nailabas, siyempre, pwede mo pa rin. So, ginagawa po namin minsan, pinuputol-putol namin yung biig sa loob. Meron ba nagsabi siya ka tungkol sa ng Oxytocin, alamaisin? alamaisin. Para daw lumabas siya sunod-sunod na. Tama ba yun? Hindi po, ang alamaisin ay antibiotic. Wala yung function para pairihin. Oxytocin. Pero kahit na po, Ano na siya? oxytocin. Oxytocin.
Opo. Genmetoxin, ganyan, oxytocin. Pero, kahit na po kayo magturok ng oxytocin, kung sobrang laki ng biig na nakabalagbag or nakaharang, mahirap din po yun. Iirisinahin, hindi nga niya kaya ilabas. So, kailangan niya ng tulong. So, dudukutin. Dinudukot po yan. Wala pa po nakakaranas dito magdukot? Adi, pag po nagkaroon ng problema sa inahin, talagang wala na. Cesarean? Wala lang, wala man sa cesarean. Okay? So, pag dukot po, ikaw Sir Kim, nakatry ka na? Ayan. Magaling po mandukot si Sir Kim. Sir Vincent, hindi Nak- mo tumawag ako ng day. Ng DA na nagdukotan po. So, pag dukot lang, May takot na nasa. tatakot. Pero mas maganda po babae nagdudukot. Kasi mas maliit yung kamay. Eh pag minsan, pag lalaki, ang lalaki ng mga kamay, hindi lalo nagsisikip. Ano po? So gagawin nyo lang naman po dyan, siyempre maglagay lang naman kayo ng sabon. Joy, ganyan. Huwag naman yung mga pareta na tayo, ganyan. Yung, or pwede yung perla na sabon. So medyo mild, ano po. So pag dukot nyo po, wala namang iba pupuntahan yan. Diretso lang, diretsong tunnel lang yan. Pero nila kung sa puwet ka dumukot, alam niyo naman po siguro puwet, saka yung area po. So, isang diretso lang yan. So, karamihan po, maabot nyo na yung sipit-sipitan yan, siguro hanggang siko, abot nyo na yan. So, pag minsan po, kung gusto nyo nasagadin, minsan hanggang balikan. Ano po? Pero huwag nyo lang po sagad-sagad, tapos sisilikin nyo pa. Oo, wala yun eh. Sagad nyo pati ulo. Ano po? Okay? So, ganun lang naman po yun. Pwede minsan ulo, pwede minsan paa. Pag paa po yan, iniipit lang yan. Dalawang paa. Ano po? Ano po ito yung dalawang paa? Ipitin nyo lang yan. So, pagkila. Sa ulo naman po, likod ng ulo. Dito po, sa likod ng ulo. Yung iba po, sobrang laki talaga, dito sa ilalim ng panga. Doon po iniigit. Ang ngipin, sa loob po ng bibig, tsaka yung dito. Sa loob po. Ayan. Sir, saan po yung tamang pagturok ng pampahila? Pampahila pwede po sa leeg, pwede rin po sa tabi ng vulva. Kung halimbawa kayo nagtuturok ng 1 ml, pwede pong 0.3 lang to 0.5 doon sa tabi ng vulva. Hindi pa kayo makakagat, hindi pa kayo masusuwak. Ano po? So doon sa tabi ng ari. Mantika. Baka mahirap sir kasing matanggal. Doon sa dito sa mismong loob ng kanyang ng uterus, yung kanyang sinapupunan. Baka magkaroon ng irritation. So sabon na lang. Medyo water-based na. Pag one test po, isa pa yun. Pwede rin maka-irritate. Wala po. Fresh na fresh. Talagang balat sa balat. Para po ma-experience nyo. Okay? So, actually meron din naman po mga guantes na ginagamit yun din yung pang sa baka, ganyan. Pwede naman po yun. Pero yun nga, karamihan po, hindi practice. Talagang dinudukot lang yan ng sabon lang ang gamit. Pampadulas lang yun sa basa. Okay? So yan. So nasa na tayo, dami na natin sinabi. Okay, so sa araw po ng panganganak, pinapakain o hindi? Pinapakain? Hindi. Pwede niyang pakainin. Ano po? Maglagay kayo, kahit 1 kilo lang. Ano po? Kung hindi kumain, at least konti lang ang masasayang. Pag kumain, at least meron kayo nakalagay. Ano po? Bakit tayo nagbibigay ng pakain? Dating practice po natin talaga, hindi tayo nagpapakain. Pero kung iisipin po natin, sino po dito ang mga may anak na? Iisa lang. Lahat po yung dalaga? Ayan, may anak na. Okay. Dala na. Okay. So for example po, halimbawa kayo dati, nanganak, mga nganakan po, 3 araw dinadayan kayo, hindi kayo masyadong pinapakain. Araw ng panganak, hindi kayo pinakain. Kaya nyo pa po bang umiri? Wala kasi kayo lakas. Ano po? Hindi kayo kumakain eh. So wala kayong lakas na pagkukunan para umiri. Kayo po ay nanganak ng ilan? Isa. Nung isang anakan na po. Pero po kasi iba, 12. Ganyan. Okay? Pero ang inyo po mga inahin, ilan na pinapanganak sa isang anakan? 10, 14, 12,
15? Ano po? So kung talaga po sila dinadiet na natin, tapos hindi natin pinakain ng araw ng panganak nila, talaga po sila manghihina. Yung iba, yung sinasabi nga ni Sir, hindi na niya kayang umiri. Kaya na-delay ang paglabas ng mga bihing kasi pagod na siya. Nakalabas na ako ng 7, pagod na akong umiri. So, iintay na niya yung magduduko. Kasi wala na siyang lakas. Ano po? So, nadidelay. Ang panganak po ng inihin, dapat matapos na yan within 5 to 6 hours. Para hindi po masyadong pagod si inihin. Kasi pag minsan po, pag sobrang pagod si inihin, minsan hindi na yan tumatayo. Pag hindi na yan tumayo, hindi rin siya kakain, karaniwan, ano kasunod na gamot? Cochleomycin. Ano po? Yan. And then, bago rin po sila mga anak, although sa ating po feeds, kahit hindi na tayo magbigay nito, ano po? Pero yung iba po nagbibigay ng mga gulay na mataas sa fiber. Kaya ano po yung mga gulay na pwede natin idagdag? Kangkong, ano pa? Ang trigantera. Tricantera, pwede rin po. Broccoli, pwede rin. Lettuce. Salad, nagsalad na. Okay? So, yan. And then, yan. So, bago po mga lakang yung inihin, karaniwan po dito sa mga malaking park, nililipat po ang inihin mula kulungan ng buntis papunta sa kulungan ng paanakan. Sa atin po, karaniwan hindi ginagawa. Po, kung saan sila buntis, doon na rin sila mga anak. Pero dapat po, bago sila mga anak, ay i-deworm nyo muna siya. Para yung pong bulate, ni inihin, ay hindi malilipat sa kanyang mga bihig. Ano po? So, 100 to 107 days, mag-deworm ka. Pero, after po ng deworming mo, paliguan nyo rin po yung inyong inihin. Kasi, Normal ba yun, sir? Kasi yan din yung diniwag namin yung lagi nila. May pag nagkanak siya, sumasama din talaga yung sa puso. May mga normal. meron pong bulate sa, Kasi hindi po sa normal. itong huling anak niya, nakakita ko 2 peraso. Bulate. Kahit nag-deworm ko, ibig sabihin, Hindi pa po ako nakaka-experience nun. Pero may bulate sa pusod nung Pag may pinag-share na minsan ko kinakanta lang ako. Talaga meron. siguro po, kung mayroon kayong video, para po lang makita ko kung anong word man po. Pero, hindi po kasi itong mga bulate po kasi, normally, Sa puso siya nakalagay. hindi po siya dapat nandun sa reproductive tract ng ating inihin. Nasa bituka sa karaniwan, yung iba nasa kidney, yung iba kung saan. Pero hindi siya dapat pumunta sa urina, sa reproductive tract, sa sinapupunan. Kaya po medyo kakaiba yun na may bulate dun sa, so hindi po siya dapat nandun. Ano ba yung parang, hindi siya kakaba. Baka naman po, ano rin siya ng pusod. Nakasama rin siya sa pusod, pero hindi siya bulate. Pero hindi, kung may picture po sana para makita. Ano po? Yan. Pero yun nga po, mas maganda, mag-deworm kayo, 1 week, ano po, then paliguan nyo yung inihin, para po yung mga itlog na nasa balat ay matanggal din natin. Kasi ang deworming po, ang napapatay niyan, more on yung mga adults, yung mga bulate na, pero yung itlog, hindi po pag-isa napapatayan. Kaya mas maganda po, maglinis kayo ng inihin, maglinis kayo ng kulungan bago sila mga anak. Okay? So ito yung tinatanong ni Sir, paanakan. Ano po? So ito yung paanakan. Ito po yung tinatawag natin farrowing crate. Medyo malaki lang ito, pero ang sukat po nito, ito po ay, ito kulungan na ito, 2 feet yan. Dito po malamang 2 feet din. Yung po 2 feet din. Pero itong haba po nito, ito 7 feet ito. Pero malamang ito po may additional na siguro mga 3 feet pa. Pero karamihan po hanggang dito lang yan. 8 feet yan. So ang haba po sa nito, 6 feet by 8 feet. So bakit may ganito? Dito po ikinukulong yung inihin. Opo, so 6 feet po ang lapad, 8 feet ang haba. So dito po natin nilalagay yung inihin, dito po sa panabi yung mga bihig. Although, paikot-ikot yung mga bihig na yan. Pero yung inihin po nasa isang pwesto lang. Ano po? So dito din mas maganda na itong flooring ng ating inihin bakal na slatted. Bakit bakal? Kasi ang bakal po na slatted flooring ay malamig. Ang gusto ng ating inihin, malamig.
So sa ating mga bake naman po, plastic, slatted flooring. Kasi ang gusto ng ating mga bake, mainit. Ano po? So yan po yung tinatawag natin parallel bake. Okay, so ito na po. Ito na yung napag-usapan natin kanina. Kapag nanganganak, every 15 to 30 minutes, may lumalabas dapat na bake. Kung wala, pwede nyo dukutin. Kung dinukot nyo, wala kayong makapak, after 30 minutes, pwede kayo magsurok ng oxytocin. So kapag kayo po yung nagpapaanak, dapat inuurasan nyo yan. Sinusulat nyo, lumabas si bake ng ganito. Orasan nyo ngayon kung kailan nyo kasunod. Okay? Kapag 30 minutes na, wala pang lumalabas, kailangan na natin mag-intervene. Kailangan na natin makailangan. Okay? Para po, hindi masyadong umaba yung panganak ng ating ihin. And then, dito naman po, kapag nagkaroon ng infection, so SOP na po natin, kapag nanganak ang ihin, magturok na kayo ng antibiotic. So ito yung sinasabi ni Sir kanina, yung pagtuturok po ng antibiotic, hindi yan pampalabas ng biig. Yan po ay para maiwasan yung infection, yung pamamaga ng suso, at yung infection sa loob ng sinapupunan ng ating ihin. Ano po? So, pang-iwas sa infection, yung pagtuturok ng antibiotic. So, ating po antibiotic, Sustaline LA. So, meron din po dyan available na Sustaline LA. Meron ba? Wala. Okay, so yun po, Sustaline LA po. And then, Bexan SP. Ito po yung tinuturok natin sa ating mga inin na nanganganak or pagkatapos niyang mga anak. So, hayaan niyo po muna matapos mga anak yung inyong inin bago kayo magturok ng antibiotic. Kasi pag minsan po, concentrated siya sa pag-irin, tapos bigla mong tinurukan, magugulat siya. Mapuputol yung kanya concentration. So, medyo matitili na naman yung mga anak. Ay, ilang milligram na sir? Ilang milligram? Ito po ay 1 ml per 10 kg. So, ibig sabihin, kung ang inyong inin ay 200 kg, ilang ml yun? 20 ml. Ang isang turukan po sa baboy, 10 ml maximum. So, ibig sabihin, pag magtuturo ka ng 20 ml, 10 ml dito, 10 ml sa kapila. Okay? And next. So, ito naman po yung ating feeds. Dito nga po pala yung lactation. Okay? So, meron tayo dito, vital lactation. Pero, sa mainland po kasi ito yung ating feeds na ginagamit. So, isa po ito sa pinakakilalang malakas magpagatas na feeds ng Pigurulac, Mama Pro Milk Feeder. So, laman po nito, yun din, meron din siyang ACS, may C-factor din, and biomilk enhancer. So, ito yung nagpapalakas ng gatas at nagpapaganda ng colostrum. Ano po yung colostrum? Unang gatas ng inhin. Ano po? Anong laman ng colostrum? Vitamins, energy, etc. Antibodies. Ito po ay bakuna. Parang bakuna. Kung ano yung resistential inhin, ipapasa niya yun sa kanyang biig through colostrum. Alam po na nga ng mga kababaihan niya na po na may anak na kailangan po magpapasusuhin ang yung mga anak ng colostrum. Kasi yun po ay kung ano yung resistensya mo, ano yung immunity mo, pinapasa mo yun sa iyong mga anak through colostrum. So dapat po kapag kapag nanganak ang ating inhin, mapasuso niya yung kanyang mga big ng colostrum. Napaka-importante po nun. Okay? Na magandang klaseng colostrum. Okay. Paano naman po ang pagpapakain sa ating inhin na nagpapasuso? 1, 2, 3. Ano po? So, ibig sabihin, kinabukasan po pagkatapos ng mga nakapakain natin ay 1 kilo. Sa susunod na araw, ilang kilo na? 2 kilos? Hindi po. Dadagdagan natin ng 2 kilos yung 1 kilo na binigay mo ng isang araw. Ilang kilo na? 3 kilos. Sa kasunod po na araw, ilang kilo pa? Dadagdagan nyo ng 3 kilo pa. Yung 3 kilo na, ilang kilo na? 6 na kilo. Ano po? So, 6 kilos ang kakainin na ating mga inhin pagkatapos ng 3 araw after niyang mga anak. Kaya po ba yun ang inhin? Kaya? Karaniwan po, kaya yun ang inhin. Ang hindi kaya yung may-ari. Tama? Mahal kasi ang feeds. So, ang gagawin natin, papakainin lang natin 3 kilo lang. Ano po? 2.5 kilo lang. Okay na yan, busog na yan. So, ano mangyayari? So, sininahin mo, na inundisyon mo na maganda, makakayayin sila pagdating ng lactation. So, dito na nagsisimula yung problema natin. Hindi sila magagatas na maganda, magtatalis si biig, mangangayayin yung inihin, at pagdating ng paglalandi niya, pag binali natin, yung paglalandi niya matagal bago bumalik. Instead na isang linggo lang, minsan isang buwan, minsan isang taon. Meron po ba dito umabot ng isang taon?
meron pong nangyayaring ganyan. Ano po? Eh, kapag payat din po ang inyong inihin at hindi natin nag-condition agad, yung susunod niya pong anakan, mas konti ang kanyang mapuproduce na biik. Ano po? So, wag nyo titipirin ang inihin na nagpapasuso sa pagkain at sa inuming tubig. Ang naiinom po ng ating mga inihin na nagpapasuso siguro nasa 30 liters kada araw. Sa tingin niyo po ba, naibibigay niyo yun? Nalibigyan sa Naibibigay. Lalo na kung meron kang ang ginawa ko, nagdamag ko sa taas, gravity. nipple drinker. Ano po? Pero meron pa rin sa atin na walang drinker ang mga kulungan. So, nung ginagawa natin, bibigyan ka lang ng tubig. Eh, paano kung sa amin at talagang pag isang pinapapaligo pa nila yan, parang binawasiwas sila yung tubig para mabasa yung kanilang katawan. So, hindi na nila mainom ng tubig. Kapag hindi po sila nakakainom ng tubig, hindi rin sila kakain. Kapag kulang rin ang tubig sa kanila, hindi rin sila magpuproduce ng gatas. Kasi ang gatas po, nasa 80+% ay tubig. Ano po? So, napaka-importante ng tubig sa ating nagpapasusong inihin. 30 liters na po. Kapag summer, pwede umabot ng 40 liters. So, importante ang tubig sa nagpapasusong inihin. Okay? Ayan pala, 20 to 40 liters water per day. So, vaccination po, yan, wala naman tayo bakuna dito, pero kung magkaroon po tayo ng bakuna, pagdating po ng 14th day, PLE, 21st day, half cholera. Pero yun yan, wala naman tayo dito. Okay, so walay na tayo. Kapag nagwawalay, ano po, sabi natin kanina dito, ilang araw tayo bago magwalay? 35 days. Ang practice po ngayon ay 28 to 30 days. Bakit natin pinapaikli? Kasi nga ayaw natin na masyadong umayan si inihin. So pinapaikli natin 28 to 30 days para ma-maximize din po natin yung potential ng ating mga inihin. Siyempre, mas maaga mo siyang iiwalay, mas maaga siyang maglalandi, mas maaga natin siya mabubuntis. So mas marami kang mapuproduce na biik sa loob ng isang taon. Okay? So, 28 to 30 days. Ang timbang po na hinahabol natin kapag sila ay 28 days na, dapat ay nasa 7.5 to 8 kilos. Kaya po ba yun? Kaya. Ano po? So, medyo paikliin nyo na ang pagpapasuso sa inyo. Kung kaya nyo naman na na-reach nyo yung 7.5 to 8 kilos, 28 days pa lang, kuhanin nyo na. Ano po? Actually po yung iba, sa US, ano po, 18 days nagwawalay na, 18 to 21 days nagwawalay na. Pero sa ngayon po, binabalik ko na 24 days, yung mga European ano po. Pero, ayun. So, wag na natin gawin 35 days. Masyado na siya masyado bumabag sa condition ng ating immune. Okay? And then after weaning, sow should be weaned after 4 to 7 days. So, ito yung target natin. Within 1 week, ma-breed na natin sila. And kapag po sila po ay naiwalay na, ang pakain natin ulit, sabi natin kanina, bago pakastahan, ilang kilo ang pakain? 3.5 or 3 to 4 kilos. So 3.5 maghapon. Kasi ito ay para masuportahan yung kanilang ovulation. So may balik mo yung tamang kondisyon ng inyong inihin and then masuportahan mo yung paglabas ng itlog ng ating mga inihin para mas marami silang biik na mapuproduce sa kasunod nilang anakan. So kapag binalay din natin, magturok tayo ng Paysan, pagkakaya ng lating 1,000. Okay? So yun po. Question sa ating inihin. Yung ano na-observe ka namin, pag nanganak ko din 7 days, talagang hindi pa din pa sa inyo liguan yung Kung tutusin, pwede nyo paliguan si inihin. Ang problema nyo si biik. Kasi pag nabasa si biik, pwedeng lamigin, basa din yung sahig, magtatay si biik. Pero hindi kayo sinasabi niliguan mo kasi kaya nabina. Mga ganun. Ano po? Kasi minsan yung issue po, niliguan mo. Para mabainan, baka mabainan. Nawala yung galas. Hindi po. Gusto na gagawin. Yung po pagkawala ng gatas, dahil po yan namaga yung suso, nanigas. Karaniwan po yan infection din. Kaya po mas maganda bago mga anak, nagdi-disinfect kayo. Tapos yun nga, pag minsan po, masyadong yung gatas hindi nasususo ng mga biik, may bunga para, mamaga, titigas. So mangyayari po, lalang natin si inihin, walang gatas na mag-produce, magtatay si biik. Kaya dapat po, kapag nanganak si inihin, magtuturo kayo antibiotic. So SOP yun, disinfect na. Kaanak, pwede ka lang mawag sa kasi nililinis
Pero, mas maganda, matuyo nyo rin agad. Kasi sa Kasi yun nga, pag pupasa yan, pag laging basa ang sahig, mas mabilis dumami ang bakterya. So tsaka malamig sa ating mga bihig. Yung mga bihig mo naman magkakaproblema. Anong antibiotic po, sir? Yun po, yung Sustaline A, pwede yun. Bacterin, pwede rin.